So dalawa kasi yung fuse ng mga Rusi 125. Ayan, dalawa yung fuse ng Rusi 125 ah. Hindi kagaya ng Honda, isa lang. Alright. Ang ano kayo eh, oh. Ayan. So maglalagay tayo doon ng fuse, ayan. Ayusin ko muna para tapos pakita ko sa inyo na magkakakuryente lang to pag may fuse, okay? So yung mga doon, paandarin muna natin. So hindi ko po tinatanggal yung kanyang starter para malaman ko kung mag-trigger ito. Okay. Kasi bigla-bigla na lang daw ito nagtitrigger, tumutuloy-tuloy sa pag-start. Ayan. Ito may problema niyan pag ganun. Okay. So ito yung sinasabi ko na dapat ito walang kuryente. Ayan o. Kita nyo? Wala na siyang kuryente. Bakit? Kasi dito, sa access sa kulay red na ito, ayan o. Hindi na-erect po kasi nila. So ang ginawa natin, naglagay tayo ng fuse. Ayan o. Wala tayong pambili ng fuse na fuse box. Pwede natin tayo gumamit ng ganitong method. Pwede nyo isolda dyan o i-tape nyo na maayos. Ipulupot nyo siya na maayos. Ayan po. Ito yung galing na kuryente, galing dito sa regulator. So ikakabit na natin siya dito. Ayan. Magkakakuryente na po ito. So kanina may kuryente ito, di ba? Kasi nirekta. So ang gagawin dito, gagandahan pag may fuse kasi pag may ground po sa ating wiring, gaya nito, nagkaroon po ng ground dito, ay hindi po tuloy-tuloy magpo-push start. No, kasi ito, kahit ito putol yung fuse nitong isa, kasi sa accessories lang to, tuloy-tuloy pa rin po yung magi-start, mga idol, pag magkaroon to ng problema. Pag itong positive na ito na galing dito, tumawid dito sa kabila, mag-trigger po yan, no? Tuloy-tuloy yung trigger dahil may supply po siya ng positive. Okay. Ayun, no? Alright, so nag-gets nyo ba ako, mga idol? So maganda na mayroon tayong fuse dito sa red to red. Itong isang red, galing po ito ng regulator. Itong isang red naman, papasok po dito, papunta sa battery. Okay. Tapos, itong red na galing regulator, may wire din po yan papunta dito sa ating headlight. So, mapapansin nyo, wala accessories pero umaandar. Dudugtong natin to. Ayun, nagkaroon na po ng positive. So, isa pang napansin ko dito, dapat hindi pa ito aandar. Hindi pa ito dapat aandar pag hindi ito naka-connect. Kasi hindi masusuplayan ng positive yung CDI. So malamang yung CDI nito naka-jumper na rin sa kulay red. Kaya ganun yung problema. So ayusin na lang natin yan sa mga susunod na video. Dito ayusin muna natin yung kanyang wiring. At do-double check natin itong kanyang starter. Baka mangyari na naman kasi yung pag tuloy-tuloy na start. Yan. Yan yung ba yung corrosion? Okay, so check natin. So sira na nga yung kanyang socket eh. Ito may positive na ito. Kasi na-connect na natin dito yung fuse ito. Okay, check natin to. Ito sinasabi kong accessories na magkaka-positive lang siya pag naikabit na yung isang fuse. Ayan o. Okay. So ibalik muna natin yung upuan sa ating method sa ayos. Yun, so yung nangyari dito sa motor ng ating idol, no, sa kanyang XRM na ito, ay tuloy-tuloy po yung pag-trigger na pag-aandar. Dahil nagkaroon po ng problema doon po sa part ng wiring, no. Napasukan po ng bigla pong pumapasok po yung positive doon po sa part ng starter relay. Pag may ganun kasing tuloy-tuloy yung starter relay talaga may problema niya, mga idol, no? O kaya yung push start. So ang nangyari dito, napansin ko nasunog na po yung kanyang starter relay, tapos yung kanyang carbon brass naubos na rin. So totally yung naapektuhan o yung nagka-problema IC
starter relay, pati yung kanyang carbon brush, yung starter motor niya, no? So minanual ko na po yan, i-tester yung kanyang starter motor at hindi po talaga umikot na. So nasunog na yung kanyang starter motor at yung kanyang starter relay. So may next video pa ito mga idol, no, kasi ang gusto ni tropang gawin ay paganahin natin yung kanyang starter motor na ito, yung kanyang push start. Abangan nyo po. So wala pa kasi siyang budget sa ngayon, kaya naglayla muna tayo dito ng tape. At yung kanyang sakit may problema na nga rin, no. Yun. So abangan nyo, papaganahin natin yung kanyang starter na ito. Yun. So pa mga nakakaranas ng biglang pag-start, no, check nyo lang po yung starter relay, no. Yung kahit patay po yung susi, bigla-bilang umay-start. Ayan. So napakahalaga na mayroong mga fuse yung ating motor para maiwasan natin yung tuloy-tuloy na nangyari dito sa motor ng ating idol, no. Tuloy-tuloy na pag-start. Sunog na yung carbon brush niyan dito. Sure ball yan, kaya ayaw na gumana. Ayun, ayaw na umikot. Sunog na. So dito, hindi na talaga. Tinester ko yan kanina at hindi na po talaga nag-trigger. Bawa, ganito. Kuha ng wire, suksok mo dyan. Kaya pasensya na, wala pa itong taga-camera. Tapos i-trigger mo na ganyan, no. Magti-trigger to pag goods pa. So nangyari, ginawa ko na yan kanina, hindi na po siya nag-function. So may problema na to. Tapos nasunog na rin po yung kanyang starter relay. Ayan, o. So ang gagawin dito, ang nasisira dito carbon brush. Palit carbon brush, tapos starter relay. Okay, so sa ngayon, ito lang daw muna yung gagawin natin. Tinanggal lang po natin yung ground. Inayos lang muna natin. And at ibabalik lang muna natin. So yung maandar na naman siya, wala nang problema sa kanyang start sa pag-andar. Alright, so baka nyo na lang po yung susunod nating gagawing video rito pag nakahanap na si tropa ng budget para dito sa kanyang carbon brush at saka sa starter relay. Okay, so yun lang yung naging issue ni Rusi 125. Bye bye. Yan, alright. Okay na po yung Rusi 125, oh. Ay, ano pala to? Motopus bus. Ganda ng tunog, oh. Rusi. Alright. Okay na, oh. Nawala na natin yung grounded niya. Inalis lang muna natin. So, abangan nyo yung gagawin naming next vlog dito. Ayusin namin yung kanyang push start. Okay na. Kickstart lang daw muna siya. Okay na, birahin mo na yan. Baka birahin pa ng iba. Balik-balik yan. Shoutout kita at mga kuha ni Mayor, oh. Para sumulod kaya yung payadlan motor. Kanina dinala nila to, tulak-tulak lang. Okay. Tulak-tulak lang yan, dinala nila kanina kasi yun nga, may ground. So pag may ground yung isang motor, lalo na mga ganyang battery operated, hindi talaga andar yan. Okay, bye-bye.